At dahil konting araw na lang, Christmas na, kaya ang ating message ay nais nating i-connect sa Christmas. Sa Luke chapter 2, sa verse 8 at hanggang verse 11. Praise God, hallelujah. So, hinga muna tayo ng malalim. Ayan, praise God, purihin ang Panginoon. So, ang una ko pong babasahin ay English, Luke chapter 2, verse 8 hanggang 11, dito sa New Living Translation. Sabi po, "That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. 'Don't be afraid,' he said. 'I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David.'" Sa Tagalog, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon." Palakpakan natin ng Diyos, pagkakabasa ng kanyang salita. So ngayong umaga mga kapatid, ang ating topic ay may pamagat na Why Jesus' Birth is Merry. Ayan. Bakit kagalakan, bakit masaya ang pagkakasilang sa ating Panginoong Hesus? Amen? Kasi yun po ang pagkakasabi diyan. So ayon po dito sa talata ng ang ating Panginoong Hesukristo po ay maipanganak ni Birheng Maria, may isang anghel ng Diyos na nagpakita sa mga nagpapastol ng tupa noong oras ng gabi. At dahil dito, nagliwanag yung kanilang kapaligiran. Ang liwanag nito ay dahil sa dulot ng kalwalatian ng Diyos, na alam natin na narito rin ang kalwalatian ng Diyos ngayon. Amen. So dahil dito mga kapatid, natakot pa ang mga nagpapastol ng mga tupa kung ano yung kanilang nasaksihan, pero agad silang pinakalma ng anghel at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot." Yun ang pagkakasabi. "Ako ay may magandang balita para sa inyo na magbibigay ng malaking kagalakan." Sabi nyo nga, kagalakan. Sabi ng anghel, meron siyang magandang balita na ibibigay sa tao, sa kanila, na magdudulot ng malaking kagalakan. Isinilang sa ngayon, sa bayan ni David, sabi ng anghel, ang inyong tagapagligtas. Amen? Ang Kristo, ang Panginoon. So, ngayong pagsapit po ng Kapaskuhan, marami po ang masaya. Sino pong masaya? Bakit po kayo masaya? Una, siyempre, pag ganitong Pasko, bigayan po yan ng 13-month pay. Siyempre, masaya yan. Amen? No? Pag ganito pong Kapaskuhan, nakakarinig na po tayo ng mga pamaskong awit. Di po ba? Whenever I see... Kaya ka naririnig natin. Nakakakita tayo ng mga nakakaaliw na mga Christmas light, mga parol, mga Christmas tree.
At mga ilang araw na lang, makakarinig na tayo ng mga boses ng bata sa inyong mga bahay. Jingle bell, jingle bell. Diba? Ng mga nangangaruling. At ngayon po ay maraming nagbabakasyon. Masaya yan, bakasyon, di ba? Amen? Maraming mamamasyal, magsha-shopping. Manonood ng mga Christmas show. Naalala ko nung bata pa ako, dinadala ako ng nanay ko sa Cubao kasi meron doong isang lugar yung gumagalaw yung mga manikin. COD. No? Ngayon, marami nang gumagaya niyan sa Green Hills, kung di ako nagkakamali. Meron na yan ngayon. No? At sa mga iba pang mga mall. Ayan, no? At ngayon po ay itong week na to, napakaraming Christmas party ang nangyayari, kainan at iba't iba pa. Subalit ano po ba ang mas malalim na dahilan para tayo maging masaya o maging merry sa pagkakasilang ni Jesus? Dahil lang ba sa mga bagay na yan? Hindi po. Meron pa pong mas maganda. Amen? Meron pa pong mas malalim na dahilan para tayo magsaya, magalak, dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong ay, ano ba ang naging hatid ng Pasko o pagsilang kay Kristo sa atin para tayo maging masaya? Amen? Sister, masaya ka ba? Amen? So, ang sagot po natin ay nasa salitang Christmas. No? Yan po ay siyam na letra. Christmas. So, dyan natin kukunin yung sagot. No? Kung bakit ang pagkakasilang kay Kristo ay masasabi nating tunay na maligaya. Tunay na napakasaya. Kasi ngayon, nakikita natin kabi-kabila. Brad, Merry Christmas! Diba? Merry Christmas! Merry Christmas! Ang tanong, Merry ba talaga ang Christmas? Amen? Sino nagsasabing Merry ang Christmas sa buhay niya? Palakpakan si Jesus. No? Letter C, number 1, chosen. Yan. Yan ang isang dahilan kung bakit Merry ang Christmas. Sapagkat, dahil kay Kristo, dumating yung tinatawag na tayo'y kanyang pinili. Amen? Tinangi. Galatians chapter 1, verse 15 hanggang 16. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako. At tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. So dito po sa talata, ang patotoo ni Apostol Pablo, bago pa man siya isilang dito sa lupa o dito sa mundo, pinili na siya ng Diyos at tinawag ng Panginoon upang, ang sabi diyan, ay gamitin sa misyon ng Diyos. Amen? Ipangaral si Kristo, panaligan si Kristo, at ipangaral ang Panginoong Jesucristo maging sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, tunay na merry ang Pasko, tunay na merry ang pagkasilang sa ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Bakit po? Dahil napabilang tayo sa mga tinawag, sa mga pinili ng Diyos nang tayo ay manalig sa Panginoong Hesus. Amen? At dahil diyan, tayong lahat ay naging espesyal na tao sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, espesyal ka kay Lord. Amen? Mga taong binukod, mga taong pinili na, mga taong hinirang para sa Diyos at hindi para kay Satanas. Amen? So yun po ang makikita po natin. Alam natin mga kapatid na ang bansang Israel,
talaga po sila ang bayang hinirang. Sila ang bayang pinili ng Diyos. Sila ang bayang tinangi ng Panginoon. Subalit, dahil kay Kristo, nang tayo ay maniwala at sumampalataya sa Kanya, tinanggap natin Siya sa ating buhay. Ngayon, kasama na tayo sa mga tinawag, kasama na tayo sa mga pinili, binukod, tinangi ng Diyos para sa Kanya. Amen? Nag-extend yung tinatawag na pagtawag ng Diyos sa ating mga sumampalataya kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hanggang ngayon, patuloy ang panawagan sa maraming tao upang makasama na tatawagin ng Panginoon. Kaya lang, marami po ang umiiwas. Marami po ang mga taong umaayaw. Nakakapanghinayang, no? Pero tandaan natin, isang malaking kagalakan ang tayo po ay mapili ng Panginoon para sa Kanya. Amen? Kaya yun po ang unang dahilan kung bakit sabi ng anghel, may dalang kagalakan sa tao. Bakit? Kasi yung mga hindi napili ng Diyos, mga taong natakwil dahil sa kasalanan, ngayon, dahil sa pananalig kay Kristo, kasama na sa pagiging bayan ng Diyos. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Number 2, yung letter H, hope. Isang dahilan kung bakit ang kapanganakan ni Kristo ay tunay na masaya dahil si Kristo ay may dalang pag-asa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, malaki ang iyong pag-asa. Dito po sa text, 2 Thessalonians, ang sabi po rito, sa chapter 2, verse 16, purihin ang Panginoon, hallelujah. So ang sabi dyan mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Diyos Ama ay nagmahal sa atin at nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa. Amen? Mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. So sabi dyan sa verse, ang ating Diyos Ama sa langit at ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmahal sa atin. Amen? At ang sabi dyan, binigyan tayo ng walang hanggang kaaliwan. Tayo po ba'y masaya bilang mga anak ng Diyos? At mabuting pag-asa dahil sa Kanyang biyaya. Yun ang pagkakasabi sa talata. Ibig sabihin, tunay na ang kapanganakan o ang pagkasilang sa ating Panginoong Hesus dito sa mundo ay masasabi nating merry, masaya, kagalakan, dahil ang mga nawawalan ng pag-asa sa buhay ay mayroon ng pag-asa. Amen. Ang mga may karamdaman, mayroon ng kagalingan. Amen. Ang mga nahihirapan, mayroon ng kagaanan. Amen. Ang mga nababalisa, mayroon ng kapanatagan. Ang mga hirap sa pinansyal, meron ng pagpapala mula sa Panginoon. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Hindi kailan sa atin, mga kapatid, na maraming mga tao ngayon, sobra nang nadidepress. Di po ba? Kaya yung iba, dahil sa depression na dumarating sa buhay nila, gusto na nilang magpakamatay, gusto na nilang mabaliw, gusto na nilang mapraning. Amen? Dahil sa kawalan ng pag-asa, subalit, salamat, si Kristo isinilang sa lupa. Nagkatawan tao. At dahil dyan, siya'y nagbigay ng pag-asa sa lahat. Amen? Kaya doon sa lahat ng mga may problema, may solusyon na.
Amen. Sa lahat ng nanonood sa atin, kung may mabigat kang problema, sa Diyos may solusyon na. At ngayong umaga, naniniwala tayo, bago tayo umuwi, bago tayo umalis dito po sa church na ito, dala-dala natin ang solusyon mula sa Panginoon. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Hallelujah. So, yun po ang ikalawa na nakita natin. Ano po ang ikatlo? Nahatid ni Kristo sa kanyang kapanganakan dito sa lupa. Letter R, yung tinatawag na reconciliation. Pakikipagkasundo. Ano pong ibig nating sabihin dyan? Sa 2 Corinthians chapter 5, sa verse 18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang tao sa Kanya. Amen. Sabi sa talata, dahil sa ating Panginoong Yesus, napanumbalik tayo sa Diyos. Amen. At dahil diyan, ibinigay na rin sa atin ng Diyos ang trabaho o tungkulin na panumbalikin din ang tao sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin, tunay na napakaligaya at napakasaya ang pagkakasilang sa ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa dahil sa nagawang kasalanan ng tao sa Diyos, yung naputol na relasyon sa Diyos, yung napatid na relasyon ng tao sa Diyos, dahil dyan itinuring tayo ng kaaway ng Panginoon. Pero, dahil kay Kristo, sumampalataya tayo sa Kanya, ang sabi dyan, nabalik. Amen? Ang sabi doon ay nadugtong uli, naayos uli ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Yung napatid na ugnayan ng tao sa Diyos, naayos uli, nadugtong uli. Kaya ngayon, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi, sabi ng Bible, kaibigan na tayo ng Panginoon. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Amen. Kasi yun ang sabi sa Bible, naging kaaway ng Diyos ang tao, noong ang tao po'y magkasala. Pero dahil kay Kristo, hindi na tayo ngayon tinuturing ng Diyos na kaaway, kundi kaibigan na. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo ba na maraming napuputol na relasyon ngayon? Mga napuputol na relasyon na mag-asawa. Di po ba? Ikinasal ng bongga, wala pang 1 taon, hiwalay na. Amen. Mga napuputol na relasyon ng magjowa. Di ba? Katulad nung sikat ngayon na, ano ba yun? Ayun, alam nyo. Hindi mo akalain na sa ganung haba ng relasyon, na naputol din. Di po ba? Ilang taon din yun, no? Sabi doon sa balita. Amen. No? Yung iba, naputol yung kanilang mahabang ugnayan bilang magkaibigan. Pero alam nyo, kahit minsan yung mga naputol na relasyon na yan, minsan dumarating din sa bandang huli, nagkakaayos din. Di po ba? Amen po ba? Hindi naman lahat ng naputol na relasyon, tuluyan ng napuputol. Minsan, meron ding mga relasyon na kahit matagal na silang naghiwalay, bandang huli, nagkakabalikan din. Tama po ba? Amen? So, salamat sa ating Panginoon. Salamat kay Kristo dahil siya ang nag-connect sa atin sa Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, makipag-ayos ka na sa Diyos. Amen?
baka dumating yung oras, kunin ka ng Panginoon, hindi ka nakagawa ng maayos na ugnayan sa Kanya. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo kay Kristo sapagkat nung siya ay isinilang dito sa lupa, sabi ng anghel, may dala siyang kagalakan. Amen? May dala siyang katuwaan sa tao. At ano yon? Isa na nga dyan. Nung si Kristo ay dumating dito sa lupa, siya ngayon ang nag-connect sa atin sa Diyos. Amen? Siya ang nagduktong ng relasyon na naputol ng tao at ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Number 4, na dala at hatid ng kapanganakan ni Kristo sa atin ay yung tinatawag na inheritance. I stands for inheritance, pagmamana. Amen? Romans chapter 8 sa verse 17. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos. Sinong masaya doon? Parang hindi. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtiis tayo, kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi po dito sa talata, dahil tayo'y naging mga anak ng Diyos na. Amen? Tayo'y mga naging believers na. Anong sabi diyan? Tayo daw po ay naging tagapagmana. Praise God. Naging tagapagmana ng Diyos ng ano? Ng mga kayamanan ng Panginoon. At kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. At ito ay dahil na rin sa mga pagtitiis na ating hinarap para kay Kristo na hindi natin inatrasan. Amen? Mga paghihirap at mga sakripisyo na hindi po natin sinukuan. Amen? Purihin ng Diyos. Ibig sabihin, tunay na Mary, tunay na maligaya ang pagkakasilang ni Kristo dito sa krus, dito sa lupa, dahil kahit po tayo isang dukha lang dito sa mundo, kahit tayo ay mahirap lamang dito sa mundo, simpleng buhay lang meron tayo sa mundo, subalit nang tayo ay manalig kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, magkakamit tayo ng mana na inilaan ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? Kaya masasabi natin, sa panahon na yan, madadaig natin ang pinakamayayaman dito sa mundo. Amen? Amen? Dahil yung kanilang yaman hanggang lupa lang. Pag namatay sila, wala na silang madadala dyan. Pero tayo mga anak ng Diyos, ang mana na ating inaabangan at hinihintay ay hindi ang mana dito sa lupa, kundi yung mana sa langit. Amen? At yung mana na yan, hindi yan pwedeng nakawin ng sino man, hindi yan pwedeng masira, sapagkat yan ay sa Diyos galing. Amen? Kaya kung ano man meron tayo ngayon, mga kapatid, matuto tayong makontento. Amen? Dahil nakaabang naman sa atin bilang mga anak niya ang kayamanang naghihintay sa atin sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakaganda. Talagang masaya. Amen? Tunay na napakasaya. Yung tama yung sinabi ng anghel na magala kayo sapagkat isinilang dito sa mundo ang tagapagligtas, si Kristo. Bakit? Kasi kapag ikaw ay naniwala kay Kristo, nanalig ka kay Kristo, ikaw ay magiging tagapagmana ng Diyos. Amen. Gaano ba kayaman ang Panginoon? Diba? Sino ba ang pinakamayayaman tao dito sa Pilipinas? Diba? Nakilala natin. Sino ba ang mga taong pinakamayayaman dito sa mundo? Diba? Eh yung mga yaman nila, hindi naman natin matitikman yan. Amen? Dahil di naman natin sila kilala, hindi naman tayo kaano-ano. Amen? So ang masasabi lang natin, sana all. Hanggang doon lang tayo, di ba?
Di ba? Pero iba, yung mana na sinasabi ng Panginoon, kahit na ikaw ay dukha lang dito, wala kang bahay na sarili, wala kang inaasahang pera, pero dahil nananalig ka, sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Palakpakan natin ang Diyos. Bakit? Kayamanan at mana sa langit ang ating makakamit. Kaya habang narito ka sa mundo, huwag kang magmukhang pera. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmukhang pera. Amen? Huwag tayo magmukhang salapi. No? Kasi meron naman tayong hinihintay na the best sa salapi. Mas higit sa salapi. Amen? At ito'y walang iba kundi ang mana na nakalaan sa kanyang mga anak sa kaharian ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan si Jesus. Ikalima, letter S, nadala ng Panginoon sa atin, sa kanyang kapanganakan, yung salvation. Letter S stands for salvation. Kaligtasan. Gawa chapter 4 sa verse 12. Sabi diyan, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kung hindi si Jesus lang. Sabihin nga natin, si Jesus lang. So ayon sa talata, ang kaligtasan ay kay Jesus lang magmumula. Kay Kristo lang makukuha. Sa Kanya lang pwedeng panggalingan ang kaligtasan. Yun ang sabi sa gawa. Ibig sabihin, tunay na maligaya, masaya, merry, ang pagkasilang kay Kristo dito sa mundo. Bakit? Dahil sa mga ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Kung hindi dahil kay Kristo, baka lahat tayo, diretso na tayo sa impyerno. Amen. Pero salamat sa pagkakasilang sa ating Panginoong Jesucristo, pinatawad ang ating mga kasalanan, inalis tayo ng Diyos sa kaparusahan ng impyerno, bagkos binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at makakapasok sa kanyang kaharian. Amen. Mga kapatid, hindi po kasiguruhan na aniban mo ang lahat ng sekta para ka pumasok sa langit. Hindi kasiguruhan na lahat ng religion dito sa lupa, salihan mo, magpa-member ka, magpabautismo ka sa kanila para masabing ikaw ay maliligtas. Walang kasiguruhan. Bakit? Sapagkat ang kasiguruhan ng kaligtasan na kay Kristo lang. Palakpakan si Jesus, na kay Kristo lang. Siya ang magdadala sa atin sa langit. Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Sino gusto sa langit? Taas ang kamay. So kung gusto natin pumunta sa langit, sino ang kailangan natin? Si Kristo. Amen? Pwede kang pumasok sa langit ng walang sekta. Amen po ba? Pwede kang makarating sa kaharian ng Diyos ng walang religion. Basta dala mo si Kristo. Siya ang dala-dala mo. Siya ang sinampalatayanan mo. Amen. Praise God. Kaya tunay na napakaligaya at napakasaya ang pagkakasilang ni Kristo. Bakit? Ngayon, meron ng kaligtasan ang tao. Amen? May kaligtasan na. Salamat sa Diyos. Hindi mo na kailangan katakutan ng impyerno. Bagamat meron din yan. Bakit? Sumampalataya ka kay Kristo, hindi ka mapupunta dyan. Mapupunta ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Number 6, letter T, stands for transformation. Pagbabago. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen. So sabi sa talata, sa oras na tayo po
ay naging kay Kristo, anong mangyayari? Magiging isang bagong nilalang na tayo. Sabi nyo nga, bagong nilalang. Anong ibig sabihin ng bagong nilalang na tayo? Yung ating mga bisyo, yung ating mga masasamang ugali, yung ating mga masasamang pagnanasa, yung kayabangan, kataasan, pagsasamantala sa kapwa, mga gawaing masasama, ay iiwanan mo na. Amen? Tatalikuran mo na dahil mga lumang pagkatao yan. Amen? Bagkos, magbabagong buhay na tayo. Amen? Ibig sabihin, tunay na Mary ang kapanganakan ni Jesus. Bakit? Dahil kahit ang isang tao ay naalipin ng kasalanan, kahit ang isang tao naalipin ng bisyo, naalipin ng demonyo, siya ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbagong buhay. Palakpakan ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Kung siya'y mananalig kay Kristo, kahit nalugbok ka sa sobrang kasamaan, nalugbok ka sa sobrang bisyo, hindi ibig sabihin, ikamamatay mo na yung kalagayan na yan. Nandyan si Kristo para alisin ka dyan. At daling ka sa isang bagong landas ng buhay. Amen? So salamat sa Panginoon. No? Sa ngayon, maraming pagbabago ang ginagawa ng tao sa sarili niya tungkol sa kanyang itsura. Tama po ba? Dati, maitim. Ngayon, maputi na. Di ba? Inom ng glutathione. No? Kaya maputi na siya ngayon. Di ba? Amen. Dati, ang buhok ay unat. Ngayon, kulot na. Di ba? Dati, ang ilong ay pipi. Ngayon, napakatangos na, di ba? Parang torotot na yung ilong niya sa tangos. Di ba? Dati, mataba. Ngayon, payat na at sexy pa. Di ba? Dati, payatot. Ngayon, machong-macho na. Ang laki na ng katawan. Amen. Dati po, sabi natin na walang ganda. Pero ngayon, ang bait niya na. Hindi, maganda na. Hindi po ba? Sabi niya, Pastor, ako yun. Dati, ang liit mo. Ngayon, ang liit mo pa rin. At least lumapad ka naman. No? So mga kapatid. No? So, ibig sabihin, ayos lang, no? Ayos lang na mag-enhance tayo ng ating sarili. Okay lang na pagandahin natin, baguhin natin ang ating pisikal. Subalit, higit sa lahat, mga kapatid, ang pagbabagong buhay ang mas mahalaga sa mata ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. No? Dati nga, hindi ka maganda, nagpaganda ka. Nung maganda ka na, ang pangit pa rin na ugali mo. Di pangit ka pa rin. Di ba? Gumanda lang yung itsura mo. Pero ugali mo, ang pangit pa rin. So, di ba? Ano sabi, sister? Mas masahol pa daw. No? So, tanging si Kristo lang ang lubusang makapagbabago sa buhay natin. Kaya isuko na natin ang buhay natin sa Kanya. Amen? Palakpakan ng Diyos na buhay. Glory to God. So ano pa? Letter M. Miracle. Stands for miracle. Himala. Amen. Gawa chapter 6 verse 8. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan. Amen. Kaya maraming himala at mga kamanghamanghang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. So sabi po sa talata, mga kapatid, si Esteban ay binigyan ng Diyos ng pambihirang
kapangyarihan. Ba't sinabing pambihirang kapangyarihan? Kasi nakakagawa siya ng mga himala. Amen? At mga kamanghamanghang bagay na nasaksihan ng mga tao. Sino po ba si Esteban? Si Esteban po ay hindi siya kabilang sa 12 disciple ni Jesus. Si Esteban po ay ordinaryong mananampalataya lang na katulad natin. Subalit, sobra ang galaw ng kapangyarihan ng Diyos sa kanya at matindi. Kaya maraming himala at kababalaghan ang naisagawa niya mula sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo, lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos sa himala? Amen. Ano ba ang pinagkaiba ni Esteban sa atin ngayon? Wala naman. Yung Jesus na kanyang sinampalatayanan, yung Kristo na kanyang sinusunod, tinanggap sa buhay niya, yun din naman ang Kristo na nasa puso natin ngayon. Amen po ba? Kaya tunay na merry, tunay na masaya, tunay na kagalakan, ang pagkasilang ni Jesus dito sa mundo, na dahil kahit ang mga bagay na imposible na, magiging posible na sa Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. Kaya nga yung pangalan ng ating church, sa Diyos, walang imposible. Bakit? Dahil kay Kristo, ang mga bagay na mahirap ay nagiging madali na. Amen? Hindi po natin matatawaran ang galing ng mga doktor sa ating panahon ngayon pagdating sa panggagamot. At hindi rin natin matatawaran ang husay ng mga teknolohiya na kanilang ginagamit sa panggagamot. Subalit, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, na meron po talagang mga sitwasyon sa buhay ng tao na tanging Diyos lang ang pwedeng makasolusyon. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, yung mga bagay na hindi na kaya ng doktor, yung mga bagay na hindi na kaya ng technology ng tao, kaya pa rin ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Amen. At naniniwala ako marami sa atin dito ang nakaranas ng himala ng Panginoon. Amen. Praise God. Glory to God. Sinasabi ng iba, wala na raw himala. Hindi po totoo yun. Sabi ng Bible, si Jesus noon, siya rin ang ngayon. Siya pa rin ang magpakailanman. Kung gumawa si Jesus ng himala noon, nagpagaling ng mga may karamdaman, bumuhay ng patay, siya pa rin naman ang Jesus na ngayong umaga, magpapala at gagawa ng himala sa buhay natin. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. Kaya ngayong umaga, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung sa tingin ng tao, sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Sabi ng tao, wala ng pag-asa. Sabi ng mga kapitbahay, wala na yan. Wala ng pag-asa, wala ng pag-asa, wala ng pag-asa, wala nang mararating. Sabi lang nila yon. Sabi ng Diyos, may himala. Amen. Sabi mo sa tabi mo, may himala. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya yun po ang napakaganda. Kaya tama yung sinabi ng anghel na si Jesus nagpunta rito. Isang malaking kagalakan ang dala niya. Bakit? Yung mga bagay na mahirap na sa tao, nagiging posible na. Nagiging madali na dahil sa ating pananalig kay Kristo. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya kapit lang tayo sa Diyos. Amen? Dahil yung sa naiisip nating mahirap na sitwasyon, iluhod lang natin ang iluhod sa Diyos yan. At isang araw, magugulat na lang tayo, tapos na yung problema. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Amen. Sabay-sabay nga tayo sumigaw ng amen. Amen! Palakpakan si Jesus. Glory to God. Number 8, letter A, sa salitang Christmas, ay yung tinatawag na adoption. Pag-aampon. Romans chapter 8, verse 15, at ang Espiritu na tinanggap nyo ay hindi, ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot.
Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos ngayon. At sa pamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Anong sabi? Matatawag na natin na Ama ang Diyos. Nung araw, bawal yan. Sa panahon ng lumang tipan, pag sinabi mo ang Diyos, Ama, tapos ka. Isang malaking kasalanan yon. Pero sabi sa talata, ang ating Diyos sa langit ay matatawag na nating Ama. At ito ay dahil nang manalig tayo kay Kristo na tinanggap natin ang Espiritu Santo, ginawa tayo ng Diyos na kanyang mga anak at hindi na tayo alipin, kundi anak ng Diyos. Amen? Sabi nyo nga, anak ng Diyos. Ibig sabihin, tunay na Mary ang kapanganakan ni Kristo dito sa lupa. Bakit? Dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang Diyos ng kalangitan, ang Diyos na may-ari ng mundo, ay pumayag na na maging tatay natin siya. Amen? At tayo ay ituring na mga anak niya. Kaya nga, ang itinuro ni Kristo na panalangin sa kanyang mga alagad, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. Ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay ay pwede na nating tawaging Ama. Bakit nangyari yon? Dahil kay Kristo. Amen. Tayo bilang mga magulang, kapag inampo natin ang isang bata, kahit hindi natin kadugo yan, bibigyan mo yan ng karapatan bilang magulang ka. Tama po ba? At dahil magulang ka sa kanya, ituturing mo siyang anak kahit hindi mo siya totoong anak, pero inampun mo siya, minsan yung pangalan mo kinakapit mo sa kanya. Yung apelido mo, binibigay mo na sa kanya. At dahil doon, binibigay mo ang pagmamahal sa batang yan, binibigay mo ang pag-aaruga, binibigay mo ang pagsuporta, pagbabantay, pagtuturo, pagdidisiplina. Kasi itinuring mo siyang anak mo. Amen? At ganun din tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo masasabing anak ng Diyos. Hindi natin pwedeng tawagin ng Diyos ang Ama. Pero dahil kay Kristo, nung tayo naniwala sa Kanya, salamat sa Panginoon. Ngayon, mga anak ng Diyos na tayo. Palakpakan si Jesus. At hindi ka naging anak ng Diyos dahil may religion ka. Hindi ka naging anak ng Diyos dahil ikaw ay may sekta. Hindi po. Ikaw ay naging anak ng Diyos dahil sumampalataya ka kay Kristo. Amen. Kaya lang nakakalungkot minsan, di ba? May mga taong, mga bata, inampon, pinalaki, tinulungan, pinatira sa bahay, inalagaan, sinuportahan, pero ang ibinigay, sakit ng ulo sa magulang. Pinagnakawan pa yung taong umampon sa kanya, ginawan pa ng hindi maganda, walang utang na loob. Tandaan natin, ang Diyos ay napakabait na Ama natin. Kaya wag tayong gagawa ng anumang laban sa ating Ama sa langit. Amen? Sapagkat siya'y napakabuting Ama sa atin, kaya naman suklian natin ng tama at kabutihan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Palakpakan si Jesus. Glory to God. Amen! Purihin ang Panginoon. At ang panghuli, mga kapatid, yung letter S sa salitang Christmas, ay yung tinatawag na sanctification. Amen? Sanctification. Pagpapabanal. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Ang sabi po dito, at ganyan ang ilan sa inyo noon. Sabi diyan, ngunit hinugasan na kayo, ginawa na kayong banal. Sabi nyo nga, banal. Ginawa na kayong banal at itinuring na matuwid sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. Sabi po dyan sa talata, dahil
sa nanalig tayo at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, hinugasan tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nyo nga, hinugasan. At ano pa? At ginawa tayong banal. Hindi po sinabi dyan na magiging banal. Kung hindi, ang sabi dyan, ginawa tayong banal. Saints. Amen? Itinuring din tayong matuwid. Hindi dahil sa pagpapakabait natin, kung hindi dahil sa pagsampalataya natin kay Kristo. Amen? So, ibig sabihin, tunay na Mary ang pagkakasilang ni Kristo dito sa mundo. Dahil tayo na mga makasalanan, nagkulang sa Diyos, lumabag sa utos ng Diyos, ay ginawa ng Diyos na banal. Sabi mo sa katabi mo, banal ka. Amen? Ang kabanalan ay hindi nakukuha sa itsura. Pag nakaputi, tahimik, banal yan. Hindi ho ganon. Ang pagiging banal natin ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Amen? At dahil sa pagsampalataya natin sa Kanya, yung dugo ni Kristo, yon ang bumanal sa ating lahat. Amen? At hindi yung ating tinatawag na pagpapakabait lang bilang panghuli. Tama lang po na gumawa tayo ng mabuti gaya ng 10 utos ng Diyos. Lahat po yun mabuti na nakasulat doon. Subalit, hindi na po yun ang batayan upang maging banal tayo sa mata ng Diyos. Kundi, ang batayan na po ay yung nanalig tayo at sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Palakpakan si Jesus. Kaya tunay mga kapatid, yung sinasabi ng anghel, magala kayo, matuwa kayo, sapagkat may dala akong magandang balita sa inyo. Sabi nyo nga magandang balita. Ano yung magandang balita na yon na magdudulot ng malaking kagalakan? Ano yon? Yung dahil kay Kristo, ikaw na marumi, ikaw na makasalanan, nung nanalig ka kay Kristo, ngayon binanal ka niya. Amen. Amen po ba? Alam ng Panginoon, likas na ang tao marupok, likas na ang tao mahina, likas ang tao nagkakasala. Kaya nga, ang tanging solusyon sa kahinaan at karupok ng tao para ang tao maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos ay walang iba kung hindi ang siya ay linisin ni Kristo ng kanyang dugo. Para sa ganon, tayo ay maging banal sa mata ng Diyos. Sa tao, kailanman, hindi tayo magiging banal sa mata ng tao. Kung titingnan nyo ako, titingnan ko kayo, hindi ko masasabing banal ka. Pero dahil kay Kristo at yung tingin ng Diyos sa atin, iba yung tingin ng tao. Amen. Kay Kristo, dahil sa pagsampalataya natin sa Kanya, ang sabi diyan, malinaw yan, binanal tayo ng Diyos, ginawa tayong banal. Kaya nga ang tawag sa mga mananampalataya, hindi lang believers. Ang tawag sa mga mananampalataya, saints. And, amen? Saints, banal. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Kaya bilang mga banal na tinubos ng Panginoon ni Kristo, siyempre, anong dapat natin gawin? Sumunod sa kalooban niya. Amen? Palakpakan ng Panginoon. So, dyan natin winawakasan ang ating mensahe. Praise God. Bilang panghuli, sabi po ng ating topic, sabi ng mga anghel, magala kayo, matuwa kayo, magsaya kayo, sapagkat dumating sa inyo ang magandang balita. Si Kristo, ang Mesaya, ay ipinanganak dito sa mundo. At meron siyang magandang mensahe. At ano yon? Yun na nga po, yung siyam na binanggit ko sa inyo, nadala niya sa buhay natin. Ano yung letter C? Chosen. Pinili. Letter H, hope. Pag-asa. Letter R, reconciliation. Pakikipagkasundo. Letter I, inheritance. Pagmamana. Letter S, salvation. Kaligtasan.
Letter T, transformation, pagbabago. Letter M, miracle, himala. Letter A, adoption, pag-aampon. At letter S, sanctification, pagpapabanal. Palakpakan natin si Jesus.